Hello, Mama Colleen. Ako po si Kate. Isa po akong cashier sa isang fast food kung saan may terminal ng mga tricycle. Doon ko po nakilala ang unang lalaki sa buhay ko. Sa araw-araw po na lagi kami nagkikita, ayun, niligawan niya ako. Hinahatid-hatid sa pag-uwi ng bahay hanggang sa na-in love ako. After a month, naging kami na po. Sa mga sumunod na buwan, pinakilala niya na ako sa magulang at mga tiyahin niya. Panahong yon ay buntis ang kaniyang ina. Hanggang sa dumating yung araw na manganganak na ito. Dahil walang makakasama sa ospital, tinawagan ako ni Ed. Hindi niya tunay na pangalan at nakiusap na kung pwedeng ako muna ang mag-assist sa nanay niya dahil nahihiya daw siya lalo kapag kailangan ng alalay ng mama niya sa CR para umihi or magbihis. Okay lang naman sa akin. Hanggang sa paglabas ng ospital, hindi na niya po ako pinauwi. So nagdesisyon na po kami na magsama na sa poder lang din ng kaniyang magulang. Lumipas pa ang ilang mga buwan. Sa pagsasama naming yun, inabuntis po ako ni Ed. Pinatigil niya ako sa trabaho. Hindi nagtagal habang nasa bahay lang ako ng magulang niya, lagi na po ako nakakarinig ng hindi magagandang salita galing sa mga kapatid at nanay niya. Pero dahil buntis ako, nagtiis at pinilit kong makisama. May time na halos wala akong kain habang nasa biyahe ang asawa ko. Minsan, binibigyan na lang ako ng kapitbahay nila ng pagkain, makakain lamang po ako. Pag-uwi niya, nagugulat na lang siya bakit daw umiiyak ako at sinasabi ko na baka pwede bumukod na kaming dalawa. Dahil ayoko na nakakarinig ng mga hindi magagandang salita galing nga sa mga kapatid at nanay niya. Nangako naman si Ed na kapag nakaipon na ng sapat, aalis kami doon. At dumating nga yung araw na nakalipat at nakahanap kami ng house for rent until nanganak ako. Pero kalaunan, hindi rin nagtagal, bumalik kami sa bahay ng biyenan ko. Oh, no. Dahil si Ed ang tamad. Oh, no. Umabot kaming walang pambayad sa bahay. To the point na hindi niya na rin natutustusan yung pangangailangan ng baby namin. Labag man sa aking loob pero wala po akong choice. Iniisip ko na lang yung baby ko. At sa aming pagbabalik sa bahay ng biyenan ko, ganun pa rin. Masasakit na salita na naman ang natatanggap ko. Pero dahil ako yung nakikitira, again, pinilit ko na lang na magtiyaga. Pilit na iniintindi ang masama nilang ugali. Kahit na halos parang alila na nila ako, dahil ako na po ang naglalaban ng kanilang mga damit, naglilinis ng bahay, nagluluto. Tipong kakain na lang po sila, wala nang ibang gagawin. Oh, no. Sabi ko, hanggang kailan ko titiisin ang ganitong buhay? Hanggang sa nag-offer yung lola ko na lumipat na lang kami malapit sa kanila. At sa paglipat namin doon, nabuntis ako sa pangalawa naming anak. This time, sinubukan kong ipalaglag ang bata sa aking sinapupunan. Dahil alam kong ako na naman ang mahihirapan dahil sa tamad kong asawa. Oh, no! Wala naman akong maaasahan sa kanya Opo, malima na ipalaglag ko ang batang ito. Pero ito ang best solution na naiisip ko para lang matapos na ang kalbaryo sa buhay ko.
Mama Colleen, opo, masama yung naisip ko na ipalaglag ang batang ito. Pero mukhang ayaw ng Diyos na matuloy ang balak ko dahil hindi nadala sa gamot. Kaya ayun, natuloy po ang pagbubuntis ko. Bumalik ulit kami sa magulang ni Ed. As usual, nakisama na naman ako sa pamilya niya na bangsama po talaga ng ugali. Tinibayan ko na lang yung loob ko hanggang nakapanganak ako. Lahat ng pwedeng intindi at paraan para kumita, ginawa ko na. Tipong naglalako ako ng paninda ko umaga hanggang hapon at yung mga anak ko iniiwan ko lang sa kapitbahay. Dahil wala naman akong maaasahan sa asawa ko at sa pamilya niya. Hanggang sa nakaipon ng konti at nagdesisyon ako na magbukod na talaga kami. Nung nakabukod na ulit kami at medyo nakaipon, yung kapatid ko po galing probinsya ang pinaalaga ko sa mga anak ko habang ako po ay namamasukan sa isang gasolinahan sa terminal kung saan bumabiyahe si Ed. Mama Colleen, nung una maayos at napapaikot ko yung pera hanggang sa nagdagdag ako ng mga paninda. May mga yosi, soft drink, tinapay, minsan may halo-halo, halos lahat na pwede kong itinda. At hindi po nagtagal, nakita po ng mga kapwa driver na kumikita ako. Kaya ginaya nila kung ano yung paninda namin at doon din mismo nagpuwesto sa tabi pa ng puwesto ko. Oh, no! Hindi nagtagal, itinigil ko na ang pagtitinda dahil madalas mas lamang ang utang kesa sa benta. Oh, no! Nalulugi lang ako, Mama Colleen. Nakahanap ako ng mapapasukan. Yes, nakadiskarte na naman ako habang ang asawa ko pahaya-hayahay lang, tulog bahay, babiyahe kapag ka-trip lang niya. Oh, no! Pero nakailang buwan lang din ako doon dahil nagkasakit ako. As usual, napalayas na naman kami sa tinitirhan namin. So balik na naman kami sa biyenan niya, balik na naman kami sa dating routine. Kaya this time, pinapili ko yung partner ko. Pero pinili niya ang pamilya niya. Nagdesisyon na ako na makipaghiwalay na kay Ed. Hindi ko na talaga kaya. Maling-mali na ituloy ko pa yung relasyon ko sa kanya. Kaya inuwi ko yung mga anak ko sa mga magulang ko habang ako patuloy na naghahanap ng trabaho para maitaguyod sila. Lumipas ang isang taon. May trabaho na uli ako. At dito ko nakilala si Cholo. Si Cholo na nagpahayag ng kanyang nararamdaman para sa akin. Tanggap niya ang mga anak ko. Sa katunayan, siya pa raw ang magpapaaral sa mga bata. Sabi ko, siya na kaya? Siya na nga kaya ang magpapatunay that true love exists? Mama Colleen, sinagot ko na po si Cholo. Yung buong sahod ko, pinapadala ko sa mga bata sa probinsya, habang siya naman po ang sumasagot ng mga gastusin ko dito sa Manila. Naramdaman ko na mahal talaga ako ni Cholo. Dumating yung araw na sabay kaming nag-resign sa trabaho dahil nagkaroon ng gulo sa aming pinagtatrabahuhan. So nagdesisyon po kami na umuwi muna ng probinsya. Pinakilala ko siya sa pamilya ko at laking tuwa ko kasi tanggap nila si Cholo. Hanggang sa dumating yung time na nag-decide na kaming bumalik ng Manila para sana maghanap uli ng trabaho. Sa pagbalik namin dito, nadiskubre ko
na buntis na pala ako. Kaya nagdesisyon po si Cholo na huwag muna akong pabalikin sa pagtatrabaho. At dahil nasa bahay na lang din naman ako, napagkasunduan naming dalawa na papuntahin na rin yung mga bata dito sa Manila para makasama na namin sila at matutukan ko na. Hanggang isang aksidente ang nangyari. Nabundol ng motor ang pangalawa kong anak na siyang dahilan para bawian siya ng buhay. Oh no! Malapit na ako mga anak noon sa bunso ko at sadyang napakahirap dahil kailangan kong magpakatatag. Pinipilit kong tanggapin yung nangyari. Pinipilit kong tanggapin na wala na ang pangalawa kong anak. May mga araw na hindi ako makatulog. May mga araw na iniisip ko bakit kailangang mangyari ito. Ang hirap lang tanggapin na kung kailan buo na kami, tsaka pa kinuha ang pangalawang anak ko sa akin. Mama Colleen, hindi naman ako nagkulang sa mga anak ko. Hindi ko rin ginusto yung nangyari sa anak ko pero nandun pa rin yung sisi lahat sa akin ng ex ko, pati magulang at mga kapatid niya. Na kung hindi ko daw kinuha sa kanya, hindi daw mangyayari sa anak namin to. Na kung tutuusin, mas siya ang may pagkukulang dahil kung mas pinili niya kami kaysa sa mga magulang at kapatid niya, hindi kami magkakawatak-watak. Ngayon, madalas na rin naming napag-aawayan ni Cholo, yung dati kong partner na si Ed, dahil napapadalas ang punta niya sa amin para hiramin ang natitirang anak pa namin. Na hindi payag si Cholo dahil sabi niya wala rin namang sustento na ibinibigay yung ex-partner ko sa bata. Although may times, may mga panahon na parang gusto na lang din ni Cholo na ibigay ko yung anak ko sa tatay nito dahil Mama Colleen, may pagkamatigas at pagkamakulit yung anak kong ito na madalas hindi po nakikinig sa akin. So total may pagkapasaway naman daw yung bata. Might as well, sabi ni Cholo, ibigay ko na lang daw ito sa ama niya. Sa totoo lang nahihirapan ako Mama Colleen kung ano ba yung gagawin ko. Ayaw na ayaw ko talaga na ibigay yung anak ko doon sa ex ko dahil pinabayaan lang din naman nila or pinapabayaan lang din naman nila to the point na nagkakasakit lang po yung bata sa poder nila. Napapansin ko rin pala na parang biglang nagbago na si Cholo. Until na-discover kong nakakausap pa pala uli ni Cholo yung ex niya. At inamin naman niya sa akin nung kinumpronta ko na siya tungkol dito. Sabi niya, nag-uusap lang daw sila dahil sa visor ng helmet kaya sila nag-usap. Oh no! Mama Colleen, hindi ko alam kung totoo ba talaga kasi ilang buwan na lagi silang magkausap. Nagkikita pa sila na dahilan para pag-awayan namin ito. Na kapag nag-aaway kami, dinadamay niya pati yung panganay kong anak. Hanggang sa umabot na sinaktan niya ako, pati yung anak ko. Hindi siya ganun, Mama Colleen. Pero simula nang muli silang magkakontak ng ex niya, napansin ko na nag-iiba na siya. Until umabot sa point na kung hindi ko raw ibibigay sa tatay nito yung panganay kong anak, lumayas na lang daw kami sa pamamahay niya. Oh no!
Ang hirap po mamakulin. Mahal ko siya. Pero, mahal niya rin ba talaga ako? Oh, no! O nakikisama na lang siya dahil may anak kaming dalawa? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sana po ay mapayuhan niyo ako sa pinagdadaanan ko. Muli, ako si Kate. At ito ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Simple lang naman yan, ka-winner, diba? Tanungin mo na lang, ayon nga sa awitin ni TJ Monterde, hindi mo na ba ako minamahal? Sagutin lang niya, ng diretsyo. Nang sa gayon, hindi ka nangangapa ngayon kung itutuloy mo pa ba yung pakikipagrelasyon sa kanya o aasa ka pa ba sa inyong dalawa. Pero ang akin, the point na umabot na sa puntong lumayas kayo sa pamamahay ko. Oh no! Na dati nangako siya na mamahalin niya hindi lang ikaw kundi pati yung anak mo. Parang feeling ko nga may nagbago. Oh no! Pero hindi ko pwedeng sabihin according sa kwento mo na baka nga may nilalandi ng iba. Oh, hindi ko pwedeng pangatawanan yung part na yon kasi baka mamaya lang, baka nasa tamang hinala ka lang. Okay? Baka mamaya lang akala natin may landi ang nagaganap between him and his ex, pero baka again, praning lang tayo. Baka visor lang naman talaga yung pinag-uusapan nila, visor ng helmet. Try mong paluin ng helmet, baka magising. Para lang sa visor ng helmet, anong meron? Sa bagay, baka nagbebenta ng helmet yung ex niya. But anyway, in due respect din naman, mali rin naman kasi na okay, given the fact na pwedeng sabihin natin na wala talagang something sa kanila. Visor lang ng helmet ang pinag-uusapan nila. Oh, no. Pero, boys and girls, let's always remember this. Kung yung partner natin hindi po komportable na tayo nakikipag-usap pa o communicate pa with our exes, respetuhin natin yun. Kasi kumbaga alamin natin yung boundaries natin. Kasi ang tawag po doon, respeto. If you really respect your partner at alam mo na masasaktan yung partner mo, the moment na nakikipag-usap ka pa sa ex mo, kahit sabihin natin na visor or business only, again, hindi siya komportable. And you need to respect it. Diba? Yun lang naman yun eh. Respeto. Respeto. Intindi. At feeling ko naman, hindi pagiging OA yung nire-react ngayon ni Kate. Kasi kung yung isang araw lang na makipag-chat ka kay ex, okay lang, maintindihan. Pero kung naging habit na siya, yung tipong mas madalas mo na siyang i-chat kesa kay Kate. At kung nagiging issue na siya, I think there is really something wrong. Diba? So, yun lang. Gusto ko lang i-remind yung everybody na, pagka nakipag-contact kay ex, may mali siya agad. Hindi ba pwedeng business lang? Makipag-business ka sa iba, hoy. Wag ako. Ganun lang yon. Alright? Ngayon, balik tayo kay Kate. Tanungin mo na lang siya. Oo, mahal mo pa ba ako? O hindi mo na ba ako minamahal? Kaya parang bigla ka na lang nanlalamig at biglang umaarte ng wala sa oras? Diba? Kung ikaw ay pinipilit niyang pag hindi mo binalik yung anak mo sa tatay niya, lumayas na lang kayo sa bahay ko. Di balikan mo ng tanong, mahal mo pa ba ako? Sagutin mo, oo o hindi. Kasi kung hindi na, magdesisyon ka na rin, Kate. Kasi sabi mo nga, minsan ka nang napaso kay Ed. Eto na naman, si Cholo na naman, na nangako nung una, yun pala mapapako. Kasi kung talagang mahal niya rin talaga yung anak mo, kahit gaano ito kakulit, kahit gaano ito kapasaway, kaya niyang mahalin yung imperfections nung bata.
at willing siyang itama yung behavior ng bata. Kasi 'di ba ang tao kaya naman natin kinokorek yan, yung mga anak natin, yung mga kapatid natin. Minsan 'di ba kaya tayo nagagalit at kinokorek sila kasi ganun natin sila kamahal na ayaw nating na lilihis ng landas yung tao. So ganun lang din po sa mga bata. So clearly, pinapalayas na kayong mag-ina. For me, baka there's no love na talaga. Now, hinamon ka, pagbigyan mo. Layasan mo. Patunayan mo na hindi ka dapat ganyan tinatrato. 'Di ba? Patunayan mo na hindi ka just basta-basta. Huwag nating itolerate yung ganyang klase ng ugali. Oh, no. Huwag nating itolerate na mamayani yung ganyang ugali sa pamamahay niya. Kasi una sa lahat, 'di ba? Nangako-ngako siya, ano siya, politiko? Tapos hindi naman pala susundin. So yun lang. Know your worth. Know your children's worth. Tingnan lang natin kung ano yung marirealize niya kapag ikaw ang nawala sa buhay niya kasama ng anak mo sa kanya. Respeto lang naman ang hinihingi mo eh. Eto ate last na lang to. Hindi ko na pahabain pa. Kung ganyan na pinapapili ka between your child at yung partner mo, wag na wag mong piliin yung partner mo. Lagi mong piliin ang anak mo. Kasi ang partner napapalitan, pero ang anak, hindi. Okay? Yun na lang po. Piliin mo yung anak mo. Ngayon, kaya mo naman eh. Maganda kang bata. Nakita ko yung profile mo. Ang ganda mo, ang sexy mo. Pwede ka pa rin magtrabaho. Malakas ka pa. Nagtitiktok ka pa nga eh. So nakaya mo na yun nung araw. Nakarakit ka na nung araw. Nakadiskarte ka na nung araw. Kakayanin mo pa rin yan ngayon. Pero sana, this time, wala ka na munang e-entertainin na iba. Kasi baka mamaya sa pagbabalik trabaho mo, may makilala ka na naman, may mangyari na naman sa inyo, mabuntis ka na naman. Ate, mag-ingat ka na po. Kung hindi kayang mag-ingat na mga taong sumisiping sa'yo, ikaw na lang yung mag-control. Gumawa ka ng paraan para di ka mabuntis. Kasi hindi rin naman maganda na marami kang panganay, iba't iba ang ama. Although again, sumusubok ka lang naman na magmahal muli. Hindi mo rin naman sinasadya na ikaw ay masaktan, hindi mo naman kasalanan na ikaw ay masaktan. Pero siguro this time, let's just be wiser, smarter. Okay? Kasi ngayon, hindi ka na nag-iisa. May mga bata na nasa'yo ay umaasa. So yun lang po. Ang sausaw ni Mama Colleen, ang advice ni Mama Colleen. Ka-winners, speak from your heart. Mag-text ka naman ang masasabi mo para kay Kate. 0977-7000-915. This is the story of Kate dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. 91